Magandang umaga po muli. Morning. Happy New Year. Kasi ito na po yung ating New Year. Yung iba ay meron pa over ng holiday. Pakahapon po, galing din Pangat. Napakadami ng pabalik. Sobrang traffic. Anyway, alam ko yung iba natin mga kapatiran ay nasa nasa probinsya. Yung iba Christmas, ini-spend yung bakasyon sa probinsya. Yung iba naman New Year. So I hope na tayong naririto ay mapagpala bawat isa, lalo yung mga nasa online na. So pwede niyo bang batiin ka sa kaliwat kanan at sa likod natin ang Happy New Year? Blessed New Year! Diba? Kasi, yun, diba? Kasi hindi natin alam, ito na yung huli nating pagkikita sa New Year. Kasi sa 2026, kasi 2020, ito na yung huli. Hindi ko sabihin, siyempre, hindi naman isipin na mo, paso, mawala na ba kami? Naman. Gusto natin sabihin na yung, maaaring ito yung huli mo siyang mababati na. Kasi na, ilang araw na lang, 2026. Okay, so, focus po tayo sa ating message at I hope na tayo naka-ready lahat kasi meron tayong magandang mensahe ngayong araw na ito. Kung tatanungin ko po kayo, meron pa ba kayong New Year's resolution? Wala. Bakit naman wala? Di ba maganda rin na yun na yung nagiging practice natin na papasok yung bagong taon, tayong self-evaluation na ginagawa. Alam niyo ba na sa US, sa Amerika, kasi alas nag-conduct ng mga survey, may nabasa po ako sa survey na one-third ng Amerikano ay merong, and I know, marami pa rin sa Pilipinas, tayo mga Pilipinas, ang meron din nun. Nagkakaroon ng New Year's resolution. Kaya nga, sabihin na human nature yun, na kapag tayo harap sa bagong taon, nature yun, human nature ng tao, nagkakaroon tayo nagpo-pause for a while tayo, na yung tinatawag natin, mag-walking na ako, mag-exercise na ako kahit 15 minutes lang. And that's good. Exercise, ano pa ba yan? Yung iba, ang kanilang resolution, next year, mag-iipon na ako. Sigurado, bibili ako ng piggy bank. Maluwag yung suutan ng pera para pag kailangan, sungkitin. Sungkitin ka. O kaya naman, ano ba? Magbabayad na ako ng utang next year. Pwedeng ganon. Or spend more time with family. Mag-quit na ako. Yan. Madaming ganito. Mag-quit na ako ng mga bad habits. Ano-ano ba yon? Yung iba, baka naninigarilyo ka pa. Mag-quit na ako, sabi ng iba. Hihinto na akong uminom. Alak, maglasing, yung mga ganyan ba, magsugal, etc. And without fail, yung numbers po, alam niyo ba yung numbers sa mga tao nagpupunta sa gym, pagdating daw ng January, sabihin, patok ang negosyong gym, fitness, kapag dating ng January. January nga lang. So ngayong umaga po, yung pag-uusapan natin is about that. New Year start. Kasi magandang nire-remind tayo niyan. Do alam na natin yan palagi. Usually New Year, ito yung sermon. Usually yung Pasko, ito yung sermon. Wala naman talagang nagbabago. Pagdating po sa salita ng Diyos, wala hong nagbabago. Pero yung tao ang dapat nagbabago. According to what the Word of God says. Kung ano ang sinasabi. So, ang passage natin ay doon po sa isang familiar, sabihin popular,
madalas natin ginagamit, especially pag New Year, ay ito. Philippians 3:13. Let's read. Again, bago pa natin basahin, I hope po na yung may mga Bible apps, pwede nyo i-open. Again, as I always requesting, wag po sana tayong, yung time na ito, ay wag sana tayo muna pa-distract na mag-check. Let's focus dito sa Word of God. Okay, less than one makikinig. Pag-focus, kaya na kailangan sagutin, sabihin na lang, share lang. Alam ko maintindihan ng kausap. At wag sana tayong maglaro, yung may mga cellphone, yung iba, baka mamaya may naglaro. I heard na may mga ibang churches na may mga ganon. So ako po ayoko sana doon na tayo. Talaga makapag-focus tayo sa mensahe ng Panginoon. Mamimiss natin yun ng beses sa linggo. Okay, let's read. Philippians 3:13. Sabi ni Paul sa church ng Philippians, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ. Palain po ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, ito yung isang very popular na passage sa Bible na ginagamit palagi. And again, as a background, ko lang paalala sa inyo, sinulat ito ni Paul, parang walang problema. Di ba? Napaka-ganda ng encouragement niya sa mga mananampalataya. Pero alam niyo ba na si Paul, na sinulat niya ito, ay nasa preso. Nakakulong. Imaginin mo kung anong kaya yun na nasa kulungan ka tapos ganun ka-positive siya na magsulat, magpaalala sa mga. So nakikita ni Apostol Pablo na itong mga believers na to sa Pilipos ay partners niya sa gospel. Kaya sinusulatan, pinapaalalahanan na ako'y nakakulong, pero kayo na iglesia, kayo ang partner ko sa ministry ng Panginoon na magpalaganap ng salita. Kaya pinapalakas niya itong mananampalataya dito sa Pilipos. Sa passage na to, sabi niya, instead na i-claim ni Paul na siya'y perfecto na, sabi niya, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Pagiging perfect niya, kawangis ni Kristo, yung pagiging Christ-like. But still, sabi niya, hindi man ako perfecto, pero I continue the goal. I press on. Nagpapatuloy ako dito kasi ito goal ko sa buhay. Na hanggat siya nabubuhay, i-pursue niya, i-continue niya yung pagiging buhay ng isang Kristiyano. Hindi lang sa salita, kung hindi maging sa gawa at maggamit siya ng Panginoon sa maraming tao. So his letter implies na yung Christ-like, yung pagiging kamukha ni Kristo, ay hindi lang isang pagkakataon para i-achieve ito mga kapatid, but a goal to pursue. Isang goal siya na nakikita. Parang itong crystal ball, no? Parang party pa. Yan yung goal natin. Kasi mahirap maabot ito, but still, nandoon ka, tinitingnan mo siya, alam mo na one day, somehow, ginawa mo yung the best mo para i-pursue yung goal, which is coming like. Si Paul, alam niya na hindi siya magiging perfecto dito sa mundong ito. Pero, hindi niya inalis yun. Goal na yun sa kanyang buhay. At dalawang bagay yung gusto nating makita dito na makakatulong sa atin to reach that goal. Getting the past, looking ahead to the now. As we welcome 2026, mga kapatid, ito yung isang simple but profound lesson passage na ating maunawaan. Is this. Leave the past behind, focus on what is ahead, and walk toward what awaits. Simple as that. Inompress lang natin in one word, one sentence, ating passage. Kabuuan na yun. Pag binasa niyo, leave the past behind. Mamaya, isa-isa. Focus on what is ahead. Wanan nyo na
talikuran, kung karaan. Mag-focus tayo kung ano yung panghinaharap at hindi lang yon, let's walk towards that. Lakaran natin kung ano yun ating dapat. That should be our attitude to have a fresh start 2020. Diba? Ganda nga yung picture na yan, no? Parang tumatalon siya papunta doon sa 2020. Parang iba hindi makalipat, malaglag doon sa bangin. Okay? So, meron tayong kwento. Ewan ko kung alam niyo tong kwento na to. Alam mo, mahilig yung iba sa kwento. Ano kaya ito? Meron bang mag-asawa? Kasi inyo yung madalas na conscious nga kayo sa inyong weight, tumitingin kayo doon sa weighing scale sa timbangan. Mga lalaki, meron daw mag-asawa, yung lalaki, nagtitimbang. Eh, malaki na yung tummy. May malaking tummy dito. Na lalaki. Minsan kahit babae siguro. Pag nagtimbang ka, ngayon, pinapalit niya yung tiyan niya. Wala pa naman po akong tiyan masyado, no? Malaki naman. Siya, pinilit yung tiyan niya, pinapalit. Eh, yung asawa niya, tinatanaw pala siya. Sabi ng asawa niya, lalaki talaga, oh. Sabi niya, lumakad siya pa ganun. Ako kung lalaki, ang wala sa sarili. Akala niya, tumatawa pa, akala niya, kapag pinalit niya yung tiyan niya, bababa yung timbang niya. Eh, narinig pala siya ng lalaki, sabi niya, hoy, hindi ko pinapalitan tiyang ko dahil gusto kong bumaba yung timbang ko. Pinalilit ko ang tiyang ko kasi hindi ko na makita yung timbangan kung ano ang size. Sabi ko na, tatawa kayo eh. Now, meron pang isa. Meron pang isang kwento. Sa mga senior naman. Meron pong isang matandang lalaki na nag-retire. Pero nag-retire siya, talagang medyo matanda na siya. At siya, nag-move siya doon sa isang community kung saan, sabi niya, dito na ako mamamatay sa community na to. Eh, ano siya, wala siyang pamilya at nakabili siya doon. Maganda yung community, medyo may edad na siya. So, nagsimula siya na makipagkilala doon sa mga kapitbahay niya. Now, may nakilala siya na isang matandang babae na malapit doon sa kanila. At sa kanilang pagkikita pa lang, pagkakakilala pa lang, medyo magana ang loob nila sa isa't isa. Sa madalit sabi, medyo parang yung mga seniors na nagkakagustuhan. So, may pag-asa pa yung mga seniors. May love life pa rin daw, sabi nila. So, sa kanilang pagiging close, one time, pumunta na si lalaki doon sa babaeng bahay. At siya ay nag-propose na po siya. Tuwan-tuwa siya. Nag-propose na siya sa, will you marry me? Sabi naman ng babae, yes, I do. Now, the next day, nung bumalik doon si lalaki, nagpapasorry siya. Sabi niya, nakakaya naman sa iyo, aking irog. Bakit? Sabi niya, kasi ang alam ko, nag-propose ako sa iyo kagabi. Pero hindi ko alam kung ang sagot mo ay yes or no. Sabi ng babae, ay, mabuti naman. Kasi kagabi, ang tanda ko, merong nag-propose sa akin, pero hindi ko maalala kung sino. Saan lesson doon? Ang lesson doon sa kwento natin. Napakadali pong makalimutan yung mga commitments and resolutions, especially kapag New Year. Di ba yan yung mga New Year's resolution? Now, sabi ko nga kanina, human nature yon that people want to get better. Walang tao na ayaw maging better in the future. Tama? Yes. Medyo depression, may depression yun tao. Ayaw na niyang tumayo sa buhay, ayaw na niyang magpatuloy. Pero kapag isang tayo normal, lahat na gusto niyang maging maayos ang kanyang buhay. So, kung gusto natin maging better, it's also our human nature to fail. Na tayo ay magkamali, na tayo ay mag-fall.
most resolutions, according to survey again, last only about hula. Ilang araw? Ilang weeks? 3 days to 3 weeks. Check nyo. Hindi mo na i-google. Mamaya na lang. Iyan po ang sabi ng iba. And certainly, pagdating ng February, balik doon sa old nature na naman tayo na pinangako natin sa sarili natin, na babaguhin natin. So research has found that less than 10% of us, sa mga tao, ang nagsasucceed sa ating mga resolution. Why? The question is why? Bakit kaya, Pastor? It's because, why is change so hard? Yan din po ang isa sa katanungan. At makikita nyo kung ano ang sagot dyan ng mga expert is because people often set unrealistic goals for themselves. Nagsiset kasi tayo ng unrealistic. Ano ibig sabihin nun? Hindi ganun kadaling i-achieve. Let's say, instead of setting, ano ba yung gusto kong i-lose na weight? Siyempre, yung iba, gusto ko by the end of 6 months, 100 pounds na wala sa akin. O kaya ay 30 pounds. Instead of 0.5 lang muna ang buwan. Gradual ang sabihin. Madaming tao, malaki agad. Gusto nilang i-goal agad. Next year, dapat makaipon ako ng 1,000,000 piso. Eh, yung buong sweldo mo isang taon, wala pang 100,000. Paano naman naabot? But realistic, let's say, sabihin mo na every sahod, siguro dapat, kung ako sumasahod ng 30,000, ang nanineto ko ay mga 25,000, may bayad sa ganito. Kaya ko mag-spend ng every month, ay mag-save every month ng 500 pesos. Let's start. Realistic. What I mean, gusto mag-start all sa lahat ng ito. So, ito po yung isa sa mga nakikita natin. Na-overwhelm tayo ng napakaraming mga bagay. Diba gusto natin, dapat everyday, starting January 2 na lang. Kasi yung 1, ang hirap gumita. Kasi mapupuyat ng New Year's Eve. So sa 2, January 2, I'll make sure, mabangon ako ng alas 5 ng umaga, mag-i-spend ako ng 15 minutes sa prayer, magbabasa ako ng mga 5 chapters a day, at mag-exercise ako ng about mga 30 minutes. Gagawa. Sabi ko nga, start dun sa maliliit na bagay, sa mga bagay na achievable. Ang problema kapag plano tayo agad, gumawa ka agad, nag-set ka agad ng sobrang malaki, maganda sa tingnan lang yon, pero mahirap pong i-achieve. O-overwhelm tayo kapag hindi siya na-meet. Especially, first, kaya nga after 3 days, ako mag-smoke. Ako ngayong taon na, paano ka magkukwit? Titig. Hindi ako maninig kasi after na, nagkagat. Kalit na kalimutan. Nagsigar. Maya, nagsigar. The next day, dating sakahan, naging born again. Point, tayo. Parang hindi.
How many times kayo na meron kayong gusto that until now you are struggling? Yun, struggle ka. Let's say, there are things adjust. Now, I'm still struggling. Balik yung old me. Balik tayo sa old ways natin, the old pattern. So, marami sa atin na fail doon sa the commitment. Isa pa yan, follow through. Commitment natin to. Saludo ako doon sa medyo malakas yung kanilang mga nandun yung gahin. Nando doon. But some people develop a pattern quitting whenever they experience problema na sila kapag nagda-diet ka, nagugutom. Ayaw na ng baboy. Ganun, hindi na ako kakain ng baboy. Palaki. So, lahat ng ito ay ito sa mga pagkakataon, mga bagay na nare-reject natin yung mga nagawa na. Short, sabihin na lang ng ibang, bakit pa ako gagawa ng natutupad? Ba't ba ako maggagawa pa ng, di ba, usually iba, dati, gawa kayo ng ano yung gagawin mo na next year? Ito lahat. Kaso yung iba, sabi niya, ilang taong ko na yung ginawa? 50 years ko nang ginagawa yan, hindi pa rin. Pero na ako ngayon, hindi naman effective. Bakit pa kinakailangan? So to some, it's just a waste of time. Bakit? Kasi it leaves them feeling worse about themselves. Yun. All the more na kapag hindi mo nagagawa yung isang bagay, nakaroon ka ng discouragement. Gawin pa. Drive sa akin para magawa ko yung mga bagay na ito. Now, naiintindihan ko po yung fear of failure. Alam niyo yun, kahit ako ganyan din. But at the same time, tayo po ay kinakailangan, meron tayong mga area sa buhay natin that we really need to improve. Diba? All of us have things we should do better. Lahat tayo. And every January has been considered the perfect time. Time ng January. Kaya nga, next week, ano ba yan? Thursday yan ng New Year, di ba? It's an opportunity for us. Magkaroon ulit, pagkakataon na i-reconsider yung mga bagay, kumbaga i-restart natin sa computer, sa cellphone, let's have a reboot, restart system sa katawan natin. And let's make it better than before. So, na-share ko na sa inyo last time. Janus. Yung January ay dyan po kinuha ng mga Romano. Janus is an Roman god of doorways, and time, famously depicted with two faces, looking in opposite directions, meaning the past, the future. So, ibig sabihin niyan, pinangalanan ito ng mga Romano na ibig sabihin yung isa looking back doon sa past at yung isa naman is looking forward to the new year. Hope. New hope. Naintindihan ng mga Romano na to na yung start of the year cannot help but be hopeful of improvement, of change. So pag tayo, bumabalik tayo, when we look back sa 2025, sadness, di ba? Nalulungkot tayo. Ano yung nakikita natin? We only see failure.
Pag merong masakit na mga pangyayari sa buhay mo, and then you look back sa 2025, hindi pa tapos pero ilang araw na lang, tapos na, we look back, ano ba yung mga bagay na yan na dinaanan natin? Na nakakuha tayo ng lesson, na na-learn natin, nagkaroon ng malaking impact sa atin. And now, by 2026, this is a new chance for us para magkaroon tayo ng bagong perspective. We can always have a fresh start sa bagong taon. Doon sabihin na, isa lang naman yan 25 magiging 26. So una, ang sabi ni Paul, atin ay yan, leave the past behind. Sabi niya, at pag-usapan natin, brothers and sisters, I do not help yet. But one thing I do, una, forgetting what is behind. Kakalimutan na niya yung nakaraan. Kung gusto nating magkaroon ng matinding change sa atin, there are some things in the past that we need to forget. Sabi dito. Kung makamove forward tayo, mga bagay na kalimutan natin. Two things. Una, you need to forget your failures. Our failures. Meron ba tayong mga sablay sa buhay? Marami. Pero dapat tayo po, maunawaan natin yun, nangyari na yun, di mo na mababalik Mabalik niyo pa ba? Yeah. Pwede lang natin gawin is to make up for the better. Tama? Kamali tayo, maghingi tayo, aminin natin ito. Confess natin ito. Una sa Panginoon, pangalawa doon sa mga tao na saktan. Iyon po yung isa sa pinaka-effective. Hindi lang natin ito basta i-confess kung hindi nandoon yung sincerity. And to move on after that. Kung ayaw tanggapin ng tao yung forgiveness, yung asking for forgiveness natin, up to them. Pero tayo, as long na naihingi mo na ito ng tawad sa Diyos at doon sa tao mismo, tapos na. Kasi hindi mo naman hawak yung tao na magre-release sa'yo ng forgiveness na hinihingi mo. At alam natin ang Diyos, madamot niya. Diyos, sabi niya, pag ikinonfess mo na yan, by faith, in the name of Jesus, patatawarin ka niya. Lahat ng iyong. Iyon yung pangako po ng John 1:9. Ayun, no? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Iyon yung pangako ng Diyos na sigurado. Sa tao, hindi sigurado. Kaya nga lang, kung ikaw yung tao, ikaw mag-isip ka naman. Diyos nga, pag may humingi ka na ng sorry sa Kanya, papatawarin ka. Itong tao humihingi na ng sorry sa'yo, ayaw mo pang patawarin. Pabalik din sa iyo yung salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, magpatawad kayo upang kayo patawarin. Kung kayo hindi magpatawad sa inyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin ng Ama. Yung prinsipyo ng Diyos. Ikaw mismo na nagkakasala, humihingi ka na sorry sa Diyos, pero ikaw na may nagkasala sa iyo, hindi ka makapagpatawad. Obviously, alam natin na may mali sa ating mga puso. Now, hindi lang yon, sinabi rin to ni Pablo. Sa Romans 8:1, therefore, there is now no condemnation for those who na kay Kristo na kahit anong condemnation ng tao at ng demonyo, na. Pag ikinonfess mo na yan, wholeheartedly sa Diyos, pinatawad ka na ng Diyos, finis na yon, mga kapatid. Huwag mo na ibabalik-balik pa sa sarili mo na parang ikaw, patawad na kaya ako ng Lord? Taong ganun kung minsan parang patawad na kaya ako ng Panginoon? Maniwala tayo rito, hindi sa feeling. Kasi kung minsan feeling natin parang, ng Lord kasi kukondem tayo ng ating mga sarili. Pero ang totoo nun, pinatawad na tayo ng Lord. That's by faith. Kasi
Diyan. Ano pa? Psalm 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions. Ganyan kabuti ang kung kahit gaano kalaki ang kasalanan natin, kaya niyang patawarin. Minsan nga tayong tao yung hindi makapagpatawad, di ba? Napakalaki ng kasalanan niya sa akin, pastor. Hindi ko siya kayang patawarin. Pag galit ka masasabi, later, kapag pinag-aralan mo sa buhay, then wala kang magagawa kung ang isa buhay. Apply ito sa buhay. Kasi yun na sinasabi ng salita na magpatawad tayo, magpatawad. Now, yan, meron akong illustration niyo po ito. Ano po yung pagkakaiba ng, yun, no? Ano tawag doon sa salamin na yun? May kotse. Ano tawag dyan? Rear. Alessandro. Or. Ito sa harap, windshield. Now, kapag kayo nagdadrive, sino sa inyo nagdadrive ng kotse? O kahit na motor, kasi meron din kayong side mirror, di ba? Motor, basta nagdadrive. Ano ang layunin ng windshield? At kapag kayo nagdadrive, saan ka mas madalas tumatanaw? Yan ang gusto natin sabihin. Saan? Siyempre sa harap, sa windshield. Bakit? Kasi nakikita mo yung pupuntahan mo. May agenda ka, may objective ka kung saan ka pupunta, kaya ka nagdadrive. Pwedeng sa palengke yan, pwedeng papunta yan sa church, pwedeng papunta sa school, pwedeng papunta sa isang lugar, sa mall, o kung saan man. Meron ka objective, kaya ka nagdadrive, may pupuntahan ka. At doon mo tinitingnan sa windshield. Now, what's the role of the rear view? Rear mirror pala. Ano yun? Ano ang role niya? Ang role ng rear mirror is para makita mo lang once in a while yung nasa likod mo. Tama? Yes. Kasi kapag mas madami ang tanaw mo doon, pwede kang mabangga. Pwede kang mawala doon sa linya mo. Yung sasakyan mo, halos sakto-sakto lang yung sa linya. Pag ikay paliko na siya at hindi ka nakatanaw, baka dire-diretso ka. May danger. So, ano ang i-imply nito sa buhay natin? When we relate doon sa buhay. Diba? Yung mga nakaraan, titingnan na lang siya pa konti-konti. Para i-remind tayo kung may sasakyan pa sa likod. Ano ba yung mga nadaanan na natin sa ating? Hindi katulad ng windshield, yan yung malawak ang tingin nito para makita mo ang kabuuan ng picture ng dadaanan natin. Para alam mo kung saan tayo pupunta, mga kapatid. So safe driving requires you to focus on what front of you. Not what is going behind you. Di ba? Yan din po sa buhay natin. Kinakailangan natin tingnan. Now, hindi lang yung mga past failures ang dapat na somehow ay natin binigyan masyado. But including our success. Our victories in lives. Yung ating mga trophies ba? Ating sabihin. Si Paul, pag binasa niyo yung chapter na yan, sinabi niya doon lahat ng magagandang bagay sa kanya. Pero yung mga bagay na yun, sabi niya, iniwanan ko yung lahat ng yun. Para saan? Para makasunod kay Kristo. That somehow, maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi niya iaalaw sa kanyang buhay na even yung kanyang mga previous victory, successes sa ministry, achievement in life na mag-prevent sa kanya from being all that God wanted him to be.
Kung ano yung pangarap ng Diyos sa kanya, ayaw niya yung makahadlang. Kalimutan ko na muna. Kasi siya, pag tingnan mo ang kanyang requirements sa buhay, mahihiya yung makikipagtalo sa kanya. Napakaganda ng bilang isang Fariseo, bilang isang religious leader. Now, past successes can lead people to be satisfied, sentimental, and almost useless. It's all right. Hindi ko po sinasabing huwag niyong ikwadro o ilagay sa inyong mga cabinet yung inyong mga trophies, yung inyong mga medals mula preschool. Maraming ganyan dito, di ba? Preschool, iniipon. Kaya, pagdating ng high school, yung mga magulang, pinapressure yung mga bata. Dapat mataas grade mo. Dapat first ka palagi. Dapat hanggang second lang, pwede kitang patawarin. Pero pag nag-third ka, walang patawad yon. Ganyan ba kayo sa inyong mga anak? No, huwag po sanang ganun. Kami, hindi namin pinressure ng mga anak namin. Kung gusto nilang mag-excel in school, sige lang. Encourage namin sila. But para i-pressure sila na dapat anak first ka, dapat hindi. Hayaan natin sila na gawin nila yung gusto nila. I-lead lang natin sila not to the point na magpapabaya, pero para masyado natin silang pressure rin sa buhay dahil din sa mga trophies na yan, no? Pag nagtrabaho ka naman, hindi mo naman yan magagamit eh. Mabebenta ba yan? Kano ba yan pag binenta? Buti na lang kung may pangalan ka. Kung ikaw ay parang sina Michael Jordan, na yung sapatos, magkano nabibili yung sapatos na lumang sira-sira na ginamit niya sa championship. Sila Federer, yung raketa nila, binibili ng $1 million. Dahil nakalagay doon nung siya first time na nag-champion sa Wimbledon. Ganun. Now, tayo din sa buhay. Kapag kayo nakafocus palagi dyan, it can lead us, magkaroon tayo ng, okay na ako eh. Di ba? Hindi na ako magiging useless ka na eh, mga kapatid. Kapag palagi mo tinitingnan yung, dati akong direktor, dati akong VP ng kumpanya, dati akong ganito sa malalaking companies, ngayon ba, wala ka na, retired ka na eh. So, kung balikan yun? Ano ba pinapagawa sa'yo ng Panginoon ngayon? Ano ba yung relevance mo pa? Kasi napansin ko yan, kapag tayo, yung mga dating matataas ang katungkulan, di ba? Kapag natapos na yung kanilang role doon, nag-retire na sila, ano na sila? They become an ordinary citizen just like us. Tama ba? Yes. Doon ino-honor mo sila, pero pag hindi ka kilala na ikaw ay dati ka palang chairman ng ganito, dati ka palang mayor, pumunta ka sa ibang bansa, wala. Titingin sa'yo doon. So, there's no sense para ipagmalaki mo yung dati mo. Na ako'y ganito dati, na ako'y... No, mga kapatid. So, yung mga churches daw na patay ay may tendency sila na na yung kanilang former accomplishments, saya-saya namin last year, nung nag-anniversary kami, ang dami namin, 1,000 kami. Talagang putok na putok ang aming mga, nakakalungkot. Alam niyo ba yung, ano ba yung pinanood natin? Yung Hillsong, wala na eh. Matindi ang nang dinaanan nila. So yung dating napakalaki sa Coliseum, kilala niyo yan, kinakanta natin, kakakanta nga lang natin eh. Where are they now? So yung mga ganun na accomplishment mo dati, maganda lang siyang balikan for a while. And to tingnan natin yung lessons na nakita natin doon. But not to brag. Para gamitin mo yun. Kasi ang tendency nga niyan ay maging useless ka na. Hindi ka na makamove forward kasi parang ayaw mong iwanan yung mga bagay na nandito na sa hulihan. Ang dami-dami mo kong achievement. Hindi lang yung failure, ha? Yung failure, sabi yan, kalimutan mo na yung failure. Pero yung mga accomplishments mo sa buhay, huwag mo nang dalhin papunta ngayon. Iwanan mo na yan. Tingnan mo na lang yan. Masarap na lang tingnan niya sa cabinet. Nagpapaalala sa iyo memories mo. Di ba? Hello? Diyan pa ho tayo? Tulad ko lang yun. Hindi ko na nga alam. Kasi mga trophy ko sa basketball nung araw.
Isa lang naman sabi niya. Isa na lang daw. Kasi, nung araw, mahilig ako basketball. Siyempre, lagi, nung kabataan, di ba? Kinukwento ko sa mga anak ko yan. Kahit sa miss ko, hindi ko naman nakita nag-basketball. Hindi, magaling ako nung araw. Si Brother Boy lang. Diba? Na-MVP ako nung araw. Ganyan. Nasaan na yun? Di ba nandiyan, makinalawang na, doon na sa bodega. Wala na yun, it's only in the mind. Nung naglaro kami sa PMA, mga kapastoran, tatlong akala, medyo matangkad ako. No? Pinasok ako, first five, sabi ni Pastor Bobby. Pastor Arnold, sige, first five ka. Sige, sabi ko, andyan yung mga players natin. Ako, takbo rito, takbo doon. Iiwanan na kami ni Brother Boy. Ngayon, hindi man lang ako nakashoot. Naka-rebound. Hello? To win the prize, to win the medal, as much as possible, gold or silver or bronze man lang. Pero hindi ka masasettle sa bronze, di ba? Ang aim nila ay gold lahat. Kung siya maka-silver o maka-bronze, bonus na lang yon. But ang kanilang goal lahat ay maka-finish doon sa finish line at makuha kung ano yung nag-iintay na prize. And that's very much the same with us. Yung nasabi sa atin ng Biblia kay Pablo, mag-focus kayo kung ano ba yung ahead. So what lies ahead in 2026? May nakikita ba kayo? May nakikita ba tayo sa 2026? I hope meron bilang mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay visionary. Dapat nakikita natin yan in the positive. Huwag tayong tumulad dun sa iba na mga naguhula. Nakikita ko ang mga dadating na panahon sa 2026, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng bagyo, magkakaroon ng kaguluhan sa gobyerno, may mapapalitan ng presidente. Puro negative. Ang isang Kristiyano, no, hindi natin alam kung totoo sinasabi nila, kung sila yung mga false prophet ba o totoo. Pero ang Biblia, alam natin, may magandang pangako ang Diyos sa bawat isa. Bawat taon ay may bagong pag-asa, may bagong pagkakataon, may fresh anointing, may fresh revelation na dapat nating puntahan at tingnan na maging goal natin sa buhay, to focus. And so, ganyan, yung mga naglalaro. Pag nagkare-karera sila, malapit na. Di ko na lang nakuha yung picture. Di ba? Pag nakita mo na yung finish line, ano ba yung iba? Pag halos dikit-dikit sila yung iba, iginaganon yung katawan. Para mauna sila kahit konti, millisecond, split second lang, pwedeng siya yung manalo. Ginagawa yung lahat, nakafocus sila sa sarili nila. Hindi nila iniisip yung kanilang successes. Hindi nila iniisip na last year ako yung gold medalist. Last year ako yung nadapa. Walang ganoon. Lahat na tumatakbo ang iniisip nila, manalo ko ngayon. Makatawid ako doon. Ma-hit ko yung finish line. At ganun dapat tayo mga kapatid sa ating buhay na ito. Two things we need to remember. First, isang ballpen o lapis sa kumpanya, hindi ko iuuwi sa bahay namin. That's integrity. Kapag ako'y nagtitinda, hindi ako magsosobra ng presyo. Naintimbangan ko, I'll make sure na ito ay tama ang timbang, hindi mandaraya. Kasi parang bumili ka ng 1 kilong baboy doon sa kabila, ba't kakaunti? 1 kilo lang parehas. Anong pagkakaiba? Bumili ka ng 1 kilong hipon, bakit itong isang binilang ko, nung naluto, mas marami kaysa dito sa kabila? Ibig sabihin ba, hindi parehong 1 kilo, pareho, pero maaari yung isa ay may daya. So kaya Kristiyano, it's time na ngayong taon na to, pagpasok, nasa isip na yun, ayusin ko na. Pastor, konti lang naman yung yung hindi calibration Konti lang naman, 1% lang naman dagdag ko. Still, yung pandaraya ng maliit ay katulad din ng pandaraya ng malaki. At ang kasinungalingan ng maliit ay kaparehas ng kasinungalingan ng malaki. So what are you doing right now? As Christians, ano ba yung plano nyo in the future? Saan ba kayo nakafocus ngayon? Ang focus mo ba'y para makaipon
ng mas marami? Ang focus mo ba'y para maging healthy ka? Palagi ang katawan mo, walang sakit, maayos. Ang focus mo ba'y, makapagtrabaho sa abroad? Well, lahat ng yan ay maganda. Pero sana yung lahat ng focus mo na yan sa buhay mo, sa sarili mo, sa personal, sa pamilya, nakatuon sa Diyos, palaging konektado sa Diyos. Laging iniaalay mo sa Panginoon, laging iniisip mo, paano malululhati ang Diyos? Remember sa Bible, sabi di ba, whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. So, ibig sabihin doon ng Biblia, lahat ng ginagawa mo dapat nakafocus ka sa Diyos. Para makapagbigay luwalhati sa Kanya. Because anything na ginagawa mo na hindi nakakapagluwalhati sa Diyos, walang saysay. Paghirapan mo man yan, walang value yan sa heaven. At ang paalala sa atin ng Panginoong Jesus, di ba, mag-impok kayo ng mga bagay. Hindi dito sa lupa, kundi sa langit. So, paano ka magkakaroon ng investment sa langit? Well, yung mga bagay na makalangit ang gawin mo. Na kahit yung pagtatrabaho mo, pagninegosyo mo, sa sarili mo, dapat nakafocus ka. O lahat ng ito'y konektado sa Diyos. So, as Christians, it should be our passion to serve the Lord with excellence. Ngayon again, it's my encouragement sa inyo. Kailan pa ba nyo gustong maglingkod sa Lord? Kung kailan tayo wala ng isang paa, wala ng isang kamay, wala ng isang mata, malabo na yung mata mo, hindi ka na makapagbasa ng Biblia, hindi ka na makalakad. Marami kang ang perang naipon, pero kung time na gusto mo na maglingkod sa Panginoon, that's the time, wala ka ng lakas para sa Kanya. O what if may mangyari sa yung hindi maganda ngayon? Mga kapatid, this is the reality. At kung kailan ka ba dapat maglingkod sa Diyos? But that's your goal. Kailangan akong makatagpos ng 3 kilometers kahit nalabas na dila ko. Di ba? Kahit tumatagaktak na yung pawis ko. Talaga. At bitbit mo na yung likod mo. 5 kilometro kasi pinirmahan ko eh. Ang hirap. Oh. Iyan po yung gusto nating makita sa atin ngayon, 2026. That's why si Janus, sabi ko nga sa inyo, yung January, yung isa nakatingin sa likod, yung isa nakatingin sa harap, it's an opportunity for us, mga kapatid, na tayong ay ngayong New Year magkaroon ng new start. Yes. Di ba? Push the start. Magkaroon tayong, i-reset natin yung ating mga isip. I-reset natin yung ating mga focus ngayon. Magtatapos na, alam ko iba sa inyo, busy-busy pa. Habang nakikinig kay pastor, ang iniisip, ano man lulutuin ko sa 31. Wala na yung hamon namin. Yung lechon, wala na. Diba? Magmukhang sardinas na lang uulamin namin. Maaaring ganun yung iniisip natin. But that's not the point, mga kapatid. Kasi, hindi doon nakafocus lang. Sabi nga natin, ang mga Pilipino maparaan. Hayaan na lang natin na ganoon. Kasi, hindi mo naman mapipigil eh. Thank you. Yun. So, keep the goal in sight, mga kapatid. So, what is your goal? Explain ni Paul. Yan. Pwede na? Pwede natin. Sige. Patapos na tayo. Malapit na. Oops. Ayan. Babasahin natin. I press on toward the goal to win the prize. Sabi. Ano ba? Babalik ko? Ayan na, ayan na. Ayan na. Sige. Sabi dyan, to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Sabi, I press on. So ano ibig sabihin nun? Hindi ka lang basta kalimutan mo yung nakaraan at tingnan mo yung panghinaharap. Yung pangatlo, dali Ayan. Is para tingnan natin ano ba yung gagawin ko doon sa
Paano ko mapupuntahan? Yung gusto kong puntahan. So again, yung tao na nagte-train sa athletic, hindi niya sinakripisyo yung kanyang training na maraming oras dahil gusto niya maging second place lang o third place, di ba? First place ang gusto niya. At yun ang ganun din sa paglilingkod, mga kapatid. Ang Diyos hindi natutuwa kapag tayo ay nandun, yung mediocrity lang, yung medyo-medyo lang yung binibigay mo sa Panginoon. Hindi po natutuwa ang Diyos. Gusto ng Diyos sa atin ay parang doon yung tumatakbo ka, nandoon sa dulo. Yun ang gusto kong illustration eh. Doon sa finish line ng mga Kristiyano, tumatakbo tayo, si Jesus Christ nando doon. At kapag nakatagpos ka, sasabihin lang sa inyo, congratulations, well done, my good and faithful servant. Diba? Halika na, sumama ka dito sa akin. O yun yung prize. Napakaganda nun, di ba? Hindi yung palakpak ng tao, but the approval of God. So ask ourselves, ano ba yung pwede kong gawin ngayong taon na to sa Panginoon na magbibigay ng glory sa Kanya? It's up to you. Lastly, walk toward what awaits you. Sige lang, tuloy na natin. Babasahin ko na lang. Medyo hindi na naka-format. Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal. Sabi niya, hindi pa ako naka-arrive. Pero, sabi ni Paul, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Tingnan niyo, hindi ko pa natatanggap to yung maging kawangis ni Kristo, pero sabi niya, kung ano man, yung nakikita ko na to, I take hold of that. Pinangahawakan ko itong mga bagay na ito para makatakbo ako, maging, ano matawag dito, ma-achieve ko somehow. With all my very best, yun lahat ng pwede kong gawin para sa ating Panginoong Hesukristo. Na maging actually yun eh, di ba? Lalakaran ko ito. Kasi doon yung papunta, nakikita mo siya, ano ang pwede mong gawin? Lakaran mo siya, kapatid. Kahit na nakikita mo yung isang bagay, nagda-drive ka, pero nakahinto yung sasakyan, nakikita mo nga yung pupuntahan mo, pero hindi ka naman umaandar. Yun ang gusto nating ipakita. Lakaran natin. Hakbangan natin ito. Yung mga bagay na ito na ipinapakita sa atin ng ating Panginoon. Yung mga bagay, thank you, Jay. Yung mga bagay na gusto nating maabot ngayon 2026. And somehow, wag tayong titigil mangarap. May mga pangarap ako, pastor, sa aking mga anak, sa aking pamilya, sa aking future, it's all right. Pero sabi ko nga, basta ang Diyos nakasama doon sa mga pangarap nyo, huwag nyo iti-take for granted yan because it's still God who will give us the ability to achieve those goals. Ang Diyos pa rin ang magbibigay sa atin ng tagumpay, mga kapatid, tandaan nyo yan. Huwag natin ipagmalaki yan, hindi, pinaghirapan ko yan. Oo, pinaghirapan mo, pero yung lakas mo, yung guidance ng Diyos, sa iyo pa rin, yung talino na yan, sa Diyos pa rin yan. At pwede niyang tanggalin yan sa iyo anytime. Huwag tayo magmalaki, kasi nakakatakot ang pwedeng mangyari sa atin pag tayo nagmalaki sa Diyos. Sino ba yung hari na yun, Pastor Diyos? Si King, yung naging insane. Nebuchadnezzar, naging insane. Kasi kayabangan niya. Gusto niya maging Diyos. Gagawa ko ng tower, no? Aabot sa langit at ako'y magiging Diyos. Oh. Ang ginawa ng Diyos, tinanggal yung kanyang sanity. Nasira ulo. Kumain ng pagkain, nakipamuhay sa mga hayop, humaba ang kuko, humaba ang buhok. And that's the time nung matagal na siya, nagpara siyang hayop na wala pagiging hari niya. At nang ma-realize niya ang lahat ng ito'y ang Diyos pala ang may akda at siya pala ay dapat sambahin. That's the time bumalik ang kanyang sanity. Sa mga kapatid, ito po yung isa sa magandang makita natin na marami tayong mga pagdadaanan pa sa mga darating na taon.
Pero ang mahalaga, tingnan natin yung pinapaalala sa atin. Kalimutan nyo yung nakaraan at tingnan natin ito. As we end, ito yung gusto nating tapusin. To leave the past. Katulad doon taong tumalon, di ba? Iniiwanan na niya yan. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo po pwedeng tingnan. Po pwede. Paminsan-minsan, it's all right na tingnan mo yung nakaraan mo. Para magbigay sa iyo ng bagong perspective. Oops! Dinaanan ko na yan dati eh. Di ba? Yung mga failures mo, dati, ngayon, 2026, makakaharap mo na naman siya. Pwede yun eh. Di ba? Yung mga failures mo nung 2025, eto na naman, may dadating na naman. But you have to look back and learn the lessons. Nakita ko may lessons doon. Kaya pagpunta ko ngayon sa 2026, alam ko na ang gagawin ko. Lord, sinabi mo na sa akin, nadaanan ko na yan, nalampasan ko na yan, kayang-kaya ko itong lampasan ngayong 2026. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And so not only that, to focus on what's ahead and walk toward what awaits you. So mga kapatid, tayo din. Mamayang hapon, meron po tayong year-end Thanksgiving service. Kung wala naman kayong pupuntahan mamaya, bumalik tayo 4:00. At tayo po ay muli magpupuri sa Panginoon, magpapasalamat. Mananalangin tayo ng mga pasasalamat. Napakadami natin pwede ipagpasalamat sa Diyos. At kung tayo ay wala na yung passion mo para magpasalamat sa Panginoon, I think we have to check our hearts. Tingnan natin yung puso natin. Baka tumitigas na to sa kasalanan kasi maging yung pasasalamat sa Panginoon na hindi mo na magawa. Napakahalaga po noon. Kung meron kayong time mamaya, bumalik po tayo 4:00. At bago mag-end, kasi hindi tayo pupunta rito ng 31 para doon. Kung hindi, ngayon, mamayang hapon natin gagawin yon na magpasalamat tayo sa naginawa ng Panginoon. Isipin niyo yun, from January and now, ilang araw na lang, 2026 na, survivor tayo. Amen? Amen! Hallelujah! And that's all by the grace of God. Dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. So tayong lahat po ay tumayo at tayo po ay magpuri at sumamba sa ating Panginoon.